Alam po ninyo kabayan, minsan sa pagpunta ng ating alamin sa bayan ng Basista sa lalawigan ng Pangasinan, pinagsadya ng ating palatuntunan ang isang handicraft project na kung saan ay gamit ang mga labi ng mais tulad ng balat at mga tangkay nito. Mula sa taniman ng mais, kinukuha nila ang mga dahon at iba pang labi ng nasabing halaman at napakikinabangan sa paghabi ng mga produktong tulad ng bag, hamper, palamuti, tsinelas at marami pang iba. Pagpapatunay sa mga sinasabi po nating sa basura, may pera, kabayan. Naku, Ana Rose, ito palang mga basurang ito ang ang pinanggagalingan nitong mga produkto, no? Yes po. Paano yung ito? Ano ang unang yung ginagawa para mapakinabangan na? Una po, pipiliin natin yung puti, yung sa loob po, yung malambot na bahagi ng balat. Okay. Tapos, para gawing lubid po. Tapos, yan ang panlubid. Opo. Tapos, itong mga matitigas, anong gamit niyan? Yung mga iba, itatapon na lang po. Pero yung mga iba naman, ginagawang, kinukulayan ng natural white na po. Para maging rin siya, parang ganito. So sa madaling salita, hindi lahat ng dahon o balat ng mais na papakinabangan? Yes po, kasi po yung mga iba, pangit na yung kulay po. Ganon. Kaya pinipili na lang natin yung nasa loob para mas magandang Mas tignan. maganda. Yes po. Tapos sino ang nagbibilad niyan? Hindi na po binibilad, basta kinukuha na lang po. Tapos pinipili namin yung mga puti, yun lang po. Anong ginagawa niyo dun sa hindi niyo ginagamit? Nilalagay sa sako, tapos yung mga iba ginagawang yung palawit sa mga Christmas decor katulad po nito. Pwede naman pinturahan yan, di ba? Opo. Kahit na pangit na yung dahon, Opo. Oo. Tapos itong mga hamper na ito ginagamit ninyo, Opo. sino ang sa inyo ang gumagawa niyan? Sina Kuya Donald po, tapos sina Ate Imelda, kaya lang po. Mga lalaki na. Opo. Hindi po, babae po tsaka Okay pa rin. lalaki, opo. Yung mga ginagawa doon sa mga bahay-bahay sa labas, sa mga barabarangay, dinadalaw ninyo. Opo, pero yung lubid lang po yung mga pinapagawa, tapos yung bulaklak. Pero yung mga ganitong hampers, tapos... Dito na? Opo, dito na. Tapos kami na rin po yung nagdi-design, ganun. Sino ang quality control official? Ikaw? Hindi po, Kuya Donald, tapos si Ate Imelda, kasi sila na po yung pinakamatagal po dito. Ikaw, anong role mo ngayon? Bali, dyan po ako sa office talaga, pero pag wala akong ginagawa, andito po ako. So, Mahabi, pero pwede ka na rin iwanan. opo, pwede na. Wala ka naman sisirain. Ay, wala naman po. Gobyerno ninyong lokal, natutuwa, Yes po. Kasi kung talagang tutusin nung mga unang panahon na bata pa si Isabel, nagagalit sa atin yung mga tao sapagkat ito ay ginagawang basura lang. Yes po, opo. Mas ngayon, maano yung mga kabataan na gumawa ng yung mga walang trabaho po, mas nakakatrabaho sila sa bahay, ganun. Paggawa ng blinds na lubid po, ganun. Mas nakakatulong para sa pagdagdag ng income po. Ganon? Yes po. Sabi mo tahimik ka. Nakakaisang sentence na ako, nakaisang istorya ka na. Okay. May ibig sabihin, okay, bata ka pa, Ana Rose, sino ang nangungulekta ng mga tao para magtrabaho at gumawa ng ganitong mga ornamental products? Yung mga iba, yung kung gusto nilang kapag may mga iba kasi na gusto nilang pag-aralan. So, si Ma'am Pos, pag marunong na, tinatanggap na lang nila pag yes po. Hindi, kung gagawa ito, siyempre mga bata, mga ina ng tahanan, yung mga ideya na ibibigay nyo sa kanila, may mga padro na. Opo, meron na po. Meron na kayong yung halimbawa, mga sample. Kumbaga, unang-una po sir, kasi hindi pa namin to rin alam, kumbaga nagpa-training, kumbaga, Training muna. opo, training muna, seminar. Kung sino yung marunong, kinukuhang trainer, ganun po. Ganon. Saka kung sino yung natututo, yun ang gumagawa. Kung sino po yung gustong mag-aral, pumupunta sila dito, tuturuan namin. Pag natuto na sila, gagawa na sila ng produkto nila, tapos dito nila ibinibinta sa amin. Yung mga ideya, nanggagaling na rin sa kanila. Yung mga iba, pero Marunong na, ibig sabihin, kung palagay mo, Ana Rose, meron akong ideya, gagawa ako ng butterfly at baka pwedeng makapasa ito. Tatanggapin nyo.
Hindi, bahala na po kayo ma'am kung sakaling gagawa. Oo, ipapatingin namin sa kanila kung okay ba yung ginawa naming design. Okay na yan, gawin nyo ganun. So, ididesign na namin sa bag ganun o kaya sa mga flowers. Parang ididikit-dikit po. Pero si ma'am po yung may decision. Ikaw naman, ano ang nagagawa mo? Yung mga iba po limbawa po yung mga dekorasyon sa mga bag na mga, ano bang tawag doon, yung mga accessories na dinidikit. O, papakita namin kung okay na ba tong style na to, ganun. Kung napapasa kay ma'am, kung na pwede nang i-export sa opo. Pwede. Export nyo saan? Sa Maynila? Oh, pwede rin po sa Hindi, sa labas ng masa. Oo, di ba sa Malaysia na rin po? Ano, sa Malay? Bakit? Sa trade fair. Pero itong mga production nyo ito, marami na ito, matagal na ba ito? O talagang... Hindi, ibig sabihin, pagka gumagawa ka yung ganyang karami, madali bang gawin nyo o matagal gawin? Mga rin po. Okay. Opo. Yung mga sanay na, mga 1 week ganun or 4 days ganun. Paano yan? Pag wala ng mais na naitatanim, paano yung produkto? Saan kayo kukuha ng inyong mga byproducts, yung mga gagamitin ninyong ornamental material? Sir, kasi pag harbisan na, nag-iipon na po kami para, nag-i-stack po kami ng balat ng mais para pagdating ng wala ng mais, mayroon kaming mapagkukunan. Yung busal. Busal. Yung hindi alam ang busal. Alam ang busal? Hindi po. Hindi buto. Walang buto. Yung pinanggalingan ng mais. Corn cob o kaya busal kung tawagin. Ano yun? Ginagamit nyo rin? Panggatong lang yun. Ano? Bukil. Bukil. Okay. Yung bukil, panggatong. Panggatong lang po. Opo. Dapat imbentuhan nyo yan, Darius and Rose, para walang matatapong basura sa ating kapaligiran at mapapakinabangan ng ating mga kabataan, ng ating pong mga kababayan dito sa Barangay Poblasyon. Marami nang nasumpungan ng ating alamin na kung saan ay gamit ang mga labi o waste materials na ating pong maituturing upang magamit pang sangkap sa mga produktong magbibigay ng kasagutan sa kahirapan ng maraming Pilipino. Halamang tulad ng mais, water lily, labi sa bukid, sa pangisdaan, halaman, paghahayupan, at marami pang iba. Pantawag Pansin Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.